what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tans Fishard. So today is August 4, 2024 and araw ng linggo. Kahapon kasi mga gar, no, sabay-sabay nag-drop yung ating mga isda. Kaya medyo madami-dami ngayon yung mga fry natin. So unahin na agad natin dito sa ating ABT. Ayan. So ito, nakaraan sinasabi natin na walang maayos na drop. So nag-drop na ito ng dalawa sila, no? Nag-drop na sila and kaso paunti-unti. And actually may fry pa nga andun sa ilalim. Pero tanggalin lang natin yan mamaya-maya. Tapos dahil nilagyan natin ng ganto, no? Nakakuha tayo ng medyo solid, no? Na mga fry. Medyo madami-dami yung na-harvest natin dito sa ating ABT. And andito sila mga gar. So dito yung mga bago nating harvest na mga ABT mga gar, no? Sa wakas nakakuha tayo ng ABT kasi nagugustuhan ko yung breeder na to. Mas gusto ko siya, no, compare sa yung mga dating breeder natin, yung nagka-dropsy, yung nag-drop ng madami at saka yung mga bago nating bili, no. Mas gusto ko to kasi kung mapapansin niyo mga gar, no, yung mga buntot nila, no, sobrang lapad. Ang lalapad talaga ng mga buntot niyan, kahit yung male, no, ang lalapad ng buntot. So ito yung nakuha nating bagong fry mga gar. Yan. Tapos itong ating Santa Claus dito, no, may fry na rin yan. So ito din yung kanyang fry ng Santa Claus natin. Konti lang. Ang problema nito, no, after na nanganak, namatay yung ating female na isa. Kaya kumuha tayo ng bagong female. Kaya tryo pa rin yan dyan sila. Tapos yung ating pinaproject dito mga gar, no, na gold dotted na sinasabi natin, gusto natin palabasin na gold dotted na gapi. So nanganak na rin to mga gar. Sobrang dami din, no, yung kanyang drenap. And nandito yung kanyang mga fry. Ayan, mapapansin nyo, no, medyo mapuputi lahat, no. Ayan. Pero itim yung ano, mga mata. So hindi pa to albino, no, yung lumabas. Kasi mga black eyes ang mga nandito. So okay lang din naman yan. Total Santa Claus din naman yan. Pero tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan. So trial and error pa lang din naman yan. Tapos yung ating breeder ng Waikiki na sabi natin na matagalan nating pinair pero hanggang ngayon wala pa ring mga fry. So nakakuha na rin tayo ng maayos-ayos na mga fry mga gar. Ayan. So nandito yung fry niya. So may mga humahalo, no, na parang kulay itim, no, na klase ng fry. Pero may mga white na tayo nakuha na mga albino talaga, na mga totoong Waikiki. Kasi may mga humahalo siya. Siguro yan ang kanyang kal, no? Hindi natin alam kasi sa pinagkuhanan natin nito. Siguro yan ang kanyang kal, yung kulay itim na yan. Tapos ang mga white, yun na yung nakuha natin ng mga solid. Sana maganda, no, yung magiging kalakihan ng mga to. So hindi pa natin ito nalilipat kasi magkakaroon pa tayo ng pagbabago, no, sa setup natin. Kasi kahapon, no, shoutout pala natin yung mga bumili sa atin, no. Meron tayong tatlong solid na mga gar na kumuha ng ating isda. So wala na yung mga full gold natin dito, tapos wala na rin yung mga blue panda. So kahapon, no, may bumili sa atin ng tatlong trayo ng full gold. Kaya kung mapapansin nyo, konti na lang yung full gold ng female natin dito kasi bumili siya ng tatlong trayo ng full gold. Tapos sa lahat ng bumili dito sa atin, yung bumili ng tatlong trayo ng full gold na yon, yun yung pinakamalayo kasi taga Bacoor, Cavite siya. Tapos bumili din siya ng isang trayo ng MSSVT. Tapos binigyan natin siya ng free, no, na male. Tapos binigay na rin natin yung mga blue panda natin dito as free sa kanya. Kasi mahigit 300 yung shipping fee mga gar papuntang Bacoor, Cavite. Kaya para medyo makabawi siya, na makabawi yung ating buyer na yon, binigay natin yung mga blue panda dito para malinis na rin to at magamit na natin tong tank na ito. Tapos yung mga full gold dito, dahil madami yung nabawas, naubos yung full gold natin doon. So silipin natin. So dahil nga tatlong trayo yung binili, no, ng ating customer, naubos yung full gold natin dito kasi tayo kumukuha ng mga pang out. So yung nagaling doon mga gar, nilipat natin dito para ma-reset natin doon, no, mahugasan natin, ma-reset natin kasi doon tayo maglalagay ng mga bagong fry natin. So dito natin sila nilagay. Actually konti na lang din yan. Yung ating mga full gold. Tapos mga gar, yung breeder natin dito, no, na Dark Knight, 4 na piraso, no, 2 pair ito, ay nanganak na rin. So may isa pa na halo na hindi pa nagda-drop kasi malaki pa rin yung chan. So isa pa lang yung nag-drop niya. At nandito mga gar yung kanyang mga fry. Ayan, mapapansin nyo, no, ayan, no, yan. Yun, mga itim. Konti lang, hindi gaano karamihan, pero dahil first time lang din naman, so goods na goods pa rin yan mga gar. Tapos mga gar, yung P-Dirt natin dito na sinabi natin, no, na halos nawawala na tayo ng pag-asa kasi hindi sila nagda-drop ng fry ng maayos, no. Simula nang dumating sila ay 4 pa lang yung naida-drop, tapos namatay na yung isang female. So nag-drop yung isang female natin dito mga gar, at sa wakas, no, medyo madami-dami yung kanyang ibinuga.
Tapos yung female na yon mga gar ay nandito siya, no? Pinapahil natin. Sinama natin siya dito. Ito yung unang drenap nila na 4 na piraso lang. Ayan, no? 4 yan na piraso. Bali may nahalo lang yan dyan na isang Santa Claus. Nahulog nung hinuhuli natin. Sinama na lang natin. Gusto niya dyan eh. So 4 yan dyan sila. And dahil maliliit pa lang din naman, hindi pa sila ganun ka-aggressive, no? Nilagay natin dyan yung ating babae na nagkakapanganak lang na feeder para maka-recover kahit papano. Kasi sobrang payat niya mga garlong kapag after niyang manganak kasi nga madami yung kanyang binuga. Ayan. So nakaka-recover na siya nung kahapon, no? Hindi talaga yan siya gumagalaw. So ngayon, no? Gumagalaw-galaw na siya and kumakain na siya. Tapos yung kanyang mga fry mga gar ay nandito. Ayan. Kung mapapansin nyo, no? May fry na tayo ng solid na pidert. Ayan mga gar. Ayan. Nandyan sila. Mahigit ano yan sila mga gar? Mahigit 20. No? Tsaka medyo madilim lang. Ayan. Tapos mga gar, yung ating tuxedo dito, no, na tuxedo koi na short body natin ay namatay na yung female. So ito na lang yung male natin. So tingin ko pwede pa naman siya mag-breed, no? Pero pa-recover na lang natin muna siya. Hayaan na lang muna natin siya diyan mag-isa kasi nga meron tayong mga pasunod na kanyang mga anak, ayun, no, tuxedo koi short body. Yun. Pero hindi siya super short mga gar. Ayan. Tapos lastly mga gar, nabawasan na tong ating feeder koi, na kung mapapansin nyo wala na dyan yung isang female at yung isang katulad nito na male. Ayan. So may bumili kahapon, binigay natin ng 100 pesos, no, pair. Ayan. So itong natitirang female at saka yung isang male na yan ay gagawin nating breeder. Tapos may dalawang female pa na natitira pero wala silang cup, so feeder koi jeans lang talaga sila. Ayun, kung may gusto, no, ng feeder koi jeans, ayan, 100 lang yung pair. Tapos ito kasi gagawin ko yung mga breeder, yung para magkaroon pa rin tayo ng feeder koi. Tapos silipin natin yung available natin na MSSBT pa rin. So nandito, no, yung medyo malabo lang kasi yung tank. So may available pa tayo mga MSSBT, ay ito pa. Tapos pwede na rin tayong kumuha dito. Medyo juvie lang to pero okay lang din naman ang male na juvie kasi sumusundot lang din naman yan. Importante yung ating female ay breeder size. Ayan. So available pa yung ating MSSBT, tapos available pa din yung ating full gold. So yan lang talagang maaalok muna natin ngayon. MSSBT, full gold, tapos yung ating feeder koi jeans. Tapos meron tayong Santa Claus na female kaso yung mga male nito ay mga off color, no? Hindi masyadong red. Tapos yung female natin na MSSBT, dito sila. Ayan, yan lang din na natitira, konti na lang din. Ayan mga gar. Hindi gaanong karamihan. So, kung maubos yan, no? So, kung maubos yan, ito na yung susunod natin. Pero hindi pa gaanong kalakihan ito. Mga juvie pa lang kasi talaga to. Ayan, may maliit pa nga, oh, nabansot. So lastly mga gar, no, bago natin tapusin yung video na to kasi baka humaba na naman, andyan na yung ating mga RDSS mga gar. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan, oh. Yan. Diba? Kitang-kita na mga gar yung ating RDSS. Yun. So, pipilian natin to ng breeder. Ayan, o. Ayan, ang ganda. So, hanggang dito na lang yung ating video mga gar. Konting update lang tayo dahil ayaw na natin pahabain masyado yung video kasi nahihirapan tayong mag-edit. Tuwatagal yung pag-i-edit natin mga gar. Ayan. So, hanggang sa mulit, ito yung inyong Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.